1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito sa awa ng Diyos, medyo bumeter na yung ating mata. Nung isang araw, grabe ang sakit niya. Tapos kahapon, talagang grabe, pulang-pula na siya. Tapos kaninang umaga, paggising ko, medyo namamaga konti, pero humapyaw naman, miski papano. So, binabad ko yung ice sa mata ko, and then, ayan. So, medyo bumeter-better na siya, pero mapula pa din. And then, ayun. So, ang bilis ng araw. So, papunta na tayo sa katapusan ng buwan. At ito na nga, papasok na tayo sa buwan ng February. Siyempre, moving forward lang tayo lagi. Dahil ganoon naman talaga ang dapat natin gawin. Pero ito, exciting. Kasi siyempre, ang daming pageant na papasok. Talagang inaabangan natin. Nandiyo dyan yung Miss World Philippines. Tapos, ayan na nga, Binibining Pilipinas. Magpa-final screening na. And then, ayan, i-announce na ang official candidates ng Miss Universe Philippines. So, grabe. Nakaka-excite. Pero, syempre, nandoon tayo sa part na, ay nako, sino-sino nga ba magiging kandidata ngayon sa Miss Universe Philippines, di ba? So, yan yung inaabangan natin. But, bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at sa suporta na binibigay ninyo. Siyempre, sa mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre, dito sa channel ko. At saka, siyempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan. Maraming salamat. Siyempre, sa support at pagmamahal. So, yon, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, eto nga, reyna ng Miss Globe, nasa Pilipinas na. Yes, dumating na nga kanina ang reyna ng Miss Globe. At ayun na, under Binibining Pilipinas ay meron yata silang ganap at meron yata silang mga gagawin na project dyan sa Pilipinas. Kaya nandiyan dyan ang reyna ng Miss Globe. Ang pagkakaalam ko din, baka umattend siya sa final screening ng Binibining Pilipinas. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya magtatagal dyan. Pero kasi nung last year, pumunta ang Miss Globe para sa final screening ng Binibining Pilipinas. Pero ngayon, kasi wala pa naman tayo naririnig na candidates kung sino nga ba magiging kandidata dito. Kaya hindi pa natin alam. Pero kung ganun man, abangan na lang natin yung mga update dito sa bagong reyna ng Miss Globe. Kung ano nga ba ang eksena niya dyan sa Pilipinas. So, sana ma-enjoy niya ang Philippines, di ba? And then, ayun. So, syempre, excited tayo kung ano nga ba ang magiging ganap ng Binibining Pilipinas ngayong taon na to. Pero, eto, hindi lang pasabog, kundi talaga bomba dahil ang Miss World ay inimbitahan ng lahat ng reyna mula sa iba't ibang international pageant. So, ang Miss World Philippines ay magaganap nga this coming February 3 at invited daw ang mga reyna mula sa Miss World, Miss Global, Universal Woman, and Miss Tourism International. O, di ba? Ang bongga. Ang chika ko dyan ay, nako, grabe.
iba talagang level ang Miss World Philippines ngayon. So, yon. Pero hindi ko alam kung ano nga ba ang magiging eksena pasabog ng Miss World Philippines 2026. So, sana maganda talaga, di ba? Kasi syempre, inimbitahan niyo yung mga reyna from international pageant. So, I'm so excited kung ano magiging eksena nila this coming February 3 and looking forward nga kung ano pa ang magiging ganap. And then, ayun. So, laban lang Philippines. Di ba? So, tingnan natin kung sino nga ba ang bagong tatanghaling bagong Miss World Philippines. And tingnan natin, malay ninyo manalo tayong Miss World, di ba? Eh kung Thailand nga nanalo eh. So Philippines, basta makakuha lang ng tamang reyna talaga. Pero syempre, looking forward din tayo kung sino nga ba ang ilalaban sa Miss Globe, sa Universal Woman, at saka syempre, dito nga sa Miss Tourism International, di ba? Bongga yan. Laban Philippines. So yon. At para naman sa sumunod na chika, homecoming ni Chelsea Fernandez magaganap na dahil January 26 ay babalik na sa Pilipinas ang reyna ng Miss Cosmo. Yes! So ito na nga, nung isang araw na pinag-uusapan na natin dito sa channel natin. Ngayon, ito na ang bagong update. Chelsea Fernandez, uuwi na siya bukas. Today, dyan sa Pilipinas. And then, ayun, looking forward nga tayo kung ano ang magiging eksena at pa-welcome para kay Chelsea Fernandez bilang first runner-up sa eto nga, sa Miss Cosmo, di ba? So, Cosmo Girl, ayan. So, I'm so happy dahil successful ang Chelsea Fernandez sa kanyang laban sa Miss Cosmo dito sa Vietnam at talagang nakita naman natin, di ba? Sobrang tagal niya bago makabalik sa Pilipinas and then ngayon looking forward tayo kung ano pa yung mga eksena at magiging ganap ni Chelsea Fernandez lalo na paparating na ang Miss Universe Philippines. So parang feeling ko kaya siya umuwi para sa announcement ng mga candidates, di ba? So yon. So looking forward tayo kung ano nga ba ang magiging eksena ni Chelsea Fernandez sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Eh kasi di ba dito kinukuha yung Miss Cosmo, Miss Charm. So tingnan natin kung ano ang ganap niya dyan. At kung paano kung paano kabongga ang kanyang pa-homecoming, di ba? So, yun, coming parade, exciting yan. Pero itong mas exciting, bagong logo ng Miss Universe Philippines, inilabas na. So, anong chika mo? Ang chika ko dyan ay maganda, bongga. So, parang ginaya talaga nila yung Miss Universe na. At saka sa Miss Universe Thailand, ganyan na rin. Siguro, order din ng Miss Universe organization na gusto siguro nila sa mga franchise ay ganitong logo talaga. At ayun nga, so nakita naman natin na talagang bongga kasi parang napaka-elegant tignan ng bagong nila pa logo na parang MUPH, di ba? So, yan. And then, of course, patuloy pa rin lumalaban ang Pilipinas sa Miss Universe at nakita naman natin na talagang ang bongga. Ang bongga ng eksena. So, looking forward and then nandoon ako sa kung ano nga ba ang magiging ganap pa ni Atisa Manalo bilang reyna ng Miss Universe Philippines and then malapit na ang kanyang matapos ang kanyang reigning, di ba? So finally naging successful din si Atisa Manalo sa kanyang laban sa Miss Universe dahil naibalik niya nga yung Pilipinas sa top 5 ng Miss Universe and then sana makapili sila ng kasin level ng isang Atisa Manalo na ganda, talino at lahat overall, di ba? So yun, so dapat ganon. Kasi ganun dapat ang magiging kandidata sa Miss Universe Philippines. Yung mga magaganda talaga, mga Diyosahan. Pero syempre looking forward tayo kung ano nga ba ang magiging ganap at eksena ng mga kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines for 2026. Ayan, abangan natin yan. And then, panalo yung kanilang bagong logo. And then, para sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan din, Dominican Republic naman, ang next destination ng Miss Universe na si Fatima Bush. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, pagkatapos nga ng Guatemala ay dediretso nga sa Dominican Republic at tong si Miss Universe Fatima. So nakita ko yung ganap at eksena niya dyan sa sa tawag dito,
dyan sa Guatemala. So, may project naman silang ginawa, in fairness. Wala nga lang yung mga paparada, wala nga lang yung mga pa-eksena na kung ano pa man, pero meron silang activity na ginawa na nakakatuwa naman para sa mga bata, di ba? Syempre, maging inspirasyon nila ang Miss Universe, so, di ba? So, yan. So, nakakaloka. And then, ayan, tapos nyan, diretso nga daw dito sa Dominican Republic, and then tignan natin kung ano ang next at kung ano pa yung next na magiging eksena at ganap ng Miss Universe. Ang bongga, di ba? Ang bongga niya. Anyway, good luck sa kanya. And then, para sa sumunod na chika, Philippines handa sa back-to-back for the Miss Eco. Totoo naman, ako naniniwala naman ako na magaling ang pambato natin ngayong taon na to dito sa Miss Eco. Noong last year, pinalad tayo kasi nakuha nga ni Alexi yung corona. And then, ngayon taon na to, isa na namang kalibre candidates nga ang ipapadala natin. At naniniwala ako na malakas yung laban ni Doc Gab, di ba? At kaya niya, kung tutuusin, kaya niya. Sa akin, sa nakikita ko, wala namang problema doon sa candidates. Ang problema doon sa organization, kung gusto. Pero kasi 'di ba, parang sa history kasi ng Miss Eco, wala talagang back-to-back win na nagaganap. And then sa history ng Miss Eco, kahit pa sabihin natin na ano ba, nanalo tayo ngayong taon na to, tapos sa susunod yung pinadala natin, ang bongga, ang talino, ang galing. First runner-up ang kinauuwian niya. So, yon. 2 beses na ganyan ang nangyari sa Pilipinas na ang sumunod na reyna ay first runner-up yung na uwing title. Kahit pa sabihin natin, ay di kalibre naman siya. Maureen Montaigne, isa din to sa mga parang dapat naka-back to back talaga dito sa pero hindi nagawa, di ba? So, ngayon, hamon to kay Doc Gabby kung mabibreak niya ba yon, kung talagang may impress niya ba yung may impress niya ba ng todo-todo yung organization para ma-convince na ibigay ang back-to-back sa Pilipinas. So, let's see. But ako, naniniwala ako magaling si Doc, kaya niya mag-back-to-back at wish all the best, di ba? So, sana ma-break niya yan, yung yung hindi nakakapagbigay ng back-to-back. Baka ngayon mangyari. Di ba? So, yun yung aabangan natin dito sa Miss Eco. So, kaabang-abang talaga. Para kay Doc Gab, di ba? Kasi syempre alam naman natin na malakas talaga siya at may ibubuga sa competition. And looking forward kung ano nga ba magiging eksena niya, di ba? So good luck at laban yan. Ito para sa sumunod na chika. Sabing ganon, mukha nga daw sasabak si Winwin Marquez sa Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, I'm so excited for her. Kung totoo nga, di ba sinabi ko nga na kung sakali man na gusto pang lumaban ni Winwin, I think ito na yung panahon. Hindi na kailangan pang maghintay ng mga susunod pa o susunod pa o susunod pa. Kumbaga parang time is up, di ba? So parang eto na yon. Wala nang dapat panghihintay na sa mga makalawang araw, sa mga susunod na araw, at sa mga susunod pang araw. So yon. So laban. At naniniwala ako na kaya niya yan. So yan, kung para sa kanya yan, para sa kanya yan. Mahirap yung hindi siya bumalik tapos may regret. Mas maganda na yung, sige na, ilaban mo yan. Win or lose, laban, di ba? Kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Basta ibigay niya lang yung best niya. And then, ayun, so sana may natutunan siya doon sa mga experience niya nung nakaraang taon, and then mas ma-develop pa niya ng maayos yung sarili niya this year. So, yun yun. And good luck, di ba? So, naniniwala naman ako na magaling naman ang Winwin at kung para sa kanya to, mananalo yan. So, yun. Abangan natin good luck kay Winwin kung sakaling totoo man na sasali siya dito sa Miss Universe Philippines for 2026. Okay. So, ito, Tapatan, Tarlac at Pampanga, Mama Sam. Tingin mo nasa kanila kaya ang magiging reyna ngayong taon na to?
Well, sa ngayon pa lang nakikita natin yung ganda, nakikita natin na, oy, ang galing, mukhang malakas ang laban nila. Hindi imposible na sa kanilang mapunta ang corona. So, ako para sa akin, di ba? Para, ano yan, kumbaga parang laban yan. Hindi mo pwedeng sabihin na wala silang lakas para makuha yung corona ng Miss Universe Philippines. I think meron. Kasi may ganda, may height, and then hindi ko alam kung paano yung execution nila, kung paano yung kakabugba, ganon, di ba? Pero ako, para sa akin, veterana ka man o mapabaguhan, I think kung talagang para sa iyo to, para sa iyo to. At kung kaya mong sungkitin yung corona, why not? Maganda si Pampanga. So, matangkad, 6'1" ang height, and then yung beauty niya talagang napapawaw ka. At matalino. So, depende na lang yan sa magiging laro niya sa Miss Universe Philippines. Kasi syempre, this is a game, di ba? And then, ganun din si Tarlac. Si Tarlac, ay gusto ko yung beauty ni Tarlac, Morena beauty. And then, ang laki nung chance na parang, oh my God, baka manalo ang Thailand ngayon. Pero tulad din ng sinabi ko, depende sa magiging laro ng bawat kandidata dito. Kasi hindi mo alam kung sino nga ba ang malakas, kung sino nga ba ang mahina, kung sino nga ba ang nasa, kumbaga perfect para makakuha ng ganitong posisyon, di ba? So ako para sa akin, laban. Kung ayan yung gusto nila, manalo sila. Kung gusto nilang manalo, gagawin nila yung makakaya nila. At makikita at lalabas naman yon. So, wish all the best para sa kanilang lahat. So, syempre, paghandaan, kailangan tutukan ang bawat aspeto ng kompetisyon at ibigay ang best nila. Dahil, alam mo yon, hindi natin alam, baka mamaya sila pala ang hinihintay para sa corona ng Miss Universe Philippines this year. So, laban yan. O, diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na ibinibigay po ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.